Ngayon po ay nasa process po tayo mga amigo ng Healing. pag-heal. Ano bang nangyari sa iyo? Ba't kailangan mag-heal? Kasi ang totoo po niyan, kaya po ako dapat na i-heal dahil po ay ako po ay naoperahan. Yun po ang totoo. So ako po ay naoperahan at maraming salamat po sa sumuporta sa atin. So, Ba't malungkot ka, Powell? Ano nangyari sa iyo? Masakit ba ulo mo? Uy, ano nangyari? ba't ba binibidyo mo ako, Beljon? Huwag mo ako Kaya nga, i-video. bakit may like ka naka-face mask? Hindi pa ako hindi pa ako ready. O mag-ready ka na ngayon kasi nito si Ate Janet. Bakit ba, saka na. Alam mo namang hindi pa ako handa. Maganda ka na kasi para kahit pa paano mapakita mo na yung tiyatago mong revelation mo. Revelation. Kung ano mo Kuya Beljon, alam mo nasa process ako ng healing ngayon. O sige, magpa-heal ka. Si Ate Janet nandyan para maturuan ka para mag-heal. Magaling Ate ka- Janet. Sabi natin Janet, magaling ka rin magmasahe, ito ba? Sabi mo dati, alam mo ikaw. Sabi natin Janet dati, nung siya daw ay magaling daw kumanta. Tapos nang kumanta ng ages, nung basang-basa sa ulan, nabasa talaga kami dahil umulan talaga siya. O ngayon, ang tinatago mong pagmamasahe, gawin mo nga sa akin. Ano naman tayo mga bandera na Janet Albulario. Tapos si Ate Janet, marunong si Ate Janet mag-albularyo, di ba? Hindi. Sa'yo yung Nanay ko lang. tilapia. Ay, ang galing natin Bukan Janet. ako. Marunong ako maghilot-hilot lang. Ay, ang galing natin Janet. Oo. Oy, naku Ate Janet, dami mong talent. Sabi nakakapagpagaling. Ang laki ng ang laki Sabi ni Ate Janet, per hours daw, 100. Ay, hindi. Wala ba ba Ay, dyan? ang galing naman ng ano masabi mo sa kamay ko? Kamay mo. Ano, ulaan mo ako? Magandang ka pala. Aray, hindi ako pwede tumawa. Ay, hindi na ako tumatay. Kailangan ba sabi ng nanay ko yung ganyan mo, umaano. Ano? Yung bago mo uga-uga. Eh, umuga nga, di ba? Hindi yung nakadikit. Ay, galon? Ano sabi nun? Kailangan yung pamasahe. Bakit daw? Bakit pa ganon? Dito na lang. Kung lamig, gano'n. Ay, no. Hindi ganyan. Malalaglag kayo. So, ayan po mga amigo, nandito po tayo sa isang part na kung saan ilang linggo po ako nanahimik, hindi po ako nag-live. At marami po tayong inisip, marami pong tayong ginawa. Mula po nung time na tayo po ay sa Ate Janet po magaling magmasahe. Oo. Ate Janet, magkano magpamasahe Mula sa'yo? po nung Ate Janet magaling magmasahe. Ang dali ng talent mo. Ayan po, mula po nang tayo ay Pinabutan naman ako sa'yo. mula po nang umuwi po sila Joanna, talagang nasa process po ako ng healing. Healing na kung saan ay sobra talaga na na-hurt ako, alam niyo po yan. Right after po noon, mga amigo, talagang nagpahinga ako. Hindi talaga ako halos naglalabas. At halos nasa bahay lang ako. Tapos dumating yung time na ayan, ikukwento. Ako ka. Ayan. Oo. Ayan, ganun ba yan? Ganun po. So, ayan po, si Benjo po, ibinlag na lang tayo bigla. Ayan, sige. Yan. So, total si Benjo na ibinlag niya tayo. At gusto niya i-reveal natin ang dapat nating i-reveal. So, ngayon po ay nasa process po tayo, mga amigo ng Healing. heal. Ano bang nangyari sa iyo? Ba't kailangan mag-heal? Kasi ang totoo po niyan, kaya po ako dapat na i-heal dahil po ay ako po ay naoperahan. Yun po ang totoo. So, ako po ay naoperahan at maraming salamat po sa sumuporta sa atin. So, salamat sa dalawang tao na taga Japan na kung Sponsor. saan nag-sponsor sa atin para ma-improve po yung ating itsura. So, bata pa lang po ako mga amigo ay binubuli na po ako, yung totoo.
Bata pa lang po ay binubuli na po ako dahil sa aking itsura, dahil sa aking ilong. So, dahil hindi maganda at ang ating ilong, syempre, nagkaroon tayo ng bumaba ang ating self-esteem. So, kapag nakakakita ako ng mga matatangos ang ilong, talagang sarang naiingit ako na parang sana ganito na lang ilong ko. Sana matangos sila para hindi ako nabubuli. So, saksi, nung mga high school pa ako, ilang beses ako talagang binubuli dahil sa ilong ko. Na napakalaki ng ilong ko at parang ilong daw ng ng oink-oink. Ang sabing ganon. So, syempre, habang tumatagal, ikinikip mo lang yon. Parang yun ang papasok sa isip mo. At yun yung papasok sa isip mo hanggang tumanda ka. Kaya, nung nagkaroon ng opportunity, dahil sa dalawang ito, napakabuti ang puso, ay nag-offer sa atin na tayo ay mabigyan ng pagkakataon. Noong time na umuwi sila Joanna, doon na po, at yung offer nila sa atin ay ginrab natin at tayo po ay nagpalagay ng 2 tuhod para tumangkad. Hindi po. Bawal pa po ako tumawa, hindi po mga amigo. Hindi naman sa pero nung pagkabata ka, lalo na pagka ikaw ay elementary yan, tsaka high school, kapag ka ikaw ay nabully, mga amigo, tatatak sa isip mo yon habang pagtanda mo. Para magiging insecure ka na, parang bakit ganito, na hindi bagay sa akin, bakit sobrang laki na ng sobrang laki ilong ko, ganun. Parang lagi ako nahihiya. So, ginawa ko ito para maging maayos yung sa mukha ko at ma-boost yung confidence ko. Kaya ginrab ko yung pagkakataon na tanggapin yung offer sa akin na magpa-rhinoplasty. So, tinanggap ko po yon at tayo po ngayon ay nasa process ng healing. So, yun po mga amigo. At yung process na ito ay hindi madaling desisyon dahil matagal po itong nababanggit ko sa live before na gusto kong magpa-rhinoplasty, ganyan. Pero, nung time na actually itong aking ngayon ay pang-5 araw na po ito. Pang-5 araw na po yung rhino. At diyan ito, okay ka lang? Okay ka lang. Kain ka lang dyan. Pang-5 gusto rin sumasakit. Pang-5 araw na po itong ang ating rhinoplasty. Yes po. So sa mga susunod, ikukwento ko po sa inyo yung aking pinagdaanan. Sa 5 araw na yon, para makita nyo po na kung gaano po yung preparation para po dito. So para magkaroon po kayo ng idea kung ano ang mangyayari right after ng rhinoplasty. So ito ay hindi madaling desisyon, ngunit para sa akin naman ay syempre may tanong ang doktor kung bakit gusto mong magpa-rhinoplasty. Marami kong pinagdaanan sa loob ng 5 araw na halos talagang nasa bahay lang ako. And then yung mga pang 4 days, sa bahay lang ako, pero hindi naman yung maghapon talaga. Lalo na pangalawang araw, talagang sa bahay. Una at pangalawang araw na sa bahay lang. Pero yung mga sunod na araw, pwede naman lumalabas-labas na ako. So yun po, nagpa-rhinoplasty tayo. At yung kakalabasan nito ay i-reveal natin right after na matanggal yung nasa ilong natin. So gusto ko na ipakita rin sa inyo kung ano yung kakalabasan. So yun. At sa loob ng 5 araw, marami nang nangyari. Kaya po sabi ko nga po sa inyo, ang rhinoplasty na ito ay nagpapasalamat ako kasi hindi ka naman kasi agad ay rhinoplasty basta-basta. Siyempre kailangan ka rin ng doktor, kausapin ng masinsinan. So, yun. Ang ginamit po sa akin,
And then, ayun pa, may laboratory nang nangyari to. Before yung... Bago po ako na salang sa operation, meron laboratory, chinek yung blood pressure ng 3 days. 3 days na blood pressure. And then after nun, after na i-check niya, ay merong lab na ginamit x-ray. Tapos tinanong kung meron akong yung pinaka dito yung high blood, yung blood pressure. Kasi kapag ka daw malakas yung blood pressure, mataas ang blood pressure, possible na madugo. Ganun po. So, yon. After nito, isa lang basta mayroong mga laboratory, meron ilang days, ilang ano lang din. Bali parang almost 1 week. Almost 1 week mahigit yung preparation para kaisa lang. Ganun po. So, yun. Yan po ang dahilan kung bakit nasa process ng healing. At bakit kung ano nangyari sa mukha ko. So, wala pa nakakakita kung hindi yung mga tunay nating mga kaibigan. So, day by day, kung ano man yung hanggang matanggal to. Kasi 5 days naman, after ilang days na tatanggalin naman So, i-reveal ko sa inyo kung ano yung kakalabasan ng ating rhinoplasty. Yun po. Anong ma-advise mo sa mga tao na gusto magpa-retoke ng kanilang katawan o sa kanilang especially sa ilong na katulad mo? Kung Mag-isip muna or ano bang may advice mo sa kanila? Halimbawa, si Ate Janet gusto niya Ate Janet magpalaki ng bobs. Anong advice mo? pwede mo ako. Hindi, ano bang advice mo sa mga Ate ganyan? Janet, Kasi may mga babae, maraming mga binabago sa babae. Nagpabago sila ng puwet, malaki. Meron ako na. Anong ma-advise mo sa mga taong gusto magparetoke ng kanilang katawan na hindi sila contented sa na binigay sa kanila ng Diyos? Sa akin kasi depende sa tao Pero sa akin kasi personally, ang ma-i-advise ko lang, kung ito ay tingin mo na magiging kung depende kasi sa pinagdaanan kasi Kasi ako by experience kaya ako nagpaganito. Para yung self-esteem mo, yung Para self-confidence self-esteem mo, ko, mas lalong mas lalong mag-boost yung mas lalong yung kumpiyansa ko sa sarili. Yun. Pero kung tingin niyo naman sa sarili niyo, wala naman dapat talaga at gusto niyo pang magpatagdag, wag na lang. lalo kung kapos din sa budget kung lalo naman kayo, Oo, kasi di ba? ang pagpaparay Kasi ng mahal plastic, din. talagang mahal talaga siya. Hindi siya biro. Kaya maraming salamat sa dalawa nating kaibigan na taga Japan na nagbigay ng sponsor. Tapos, sabihin mo rin sa kanila na dapat magpahiro sila sa professional Oo. na doktor Oo, talaga. Huwag kayong magpapa-rhinoplasty basta-basta na mga mura. Kasi magtanong kayo, mag-research kayo. And then, syempre, kilalanin nyo yung doktor na magpapaano kayo sa So, yun. May papayo ko sa gustong yung kailangan magpa-rhinoplasty. Sabi ko kasi, depende po sa inyo yan. Basta, para sa akin, maghanap kayo ng doktor na talagang kilala at marami na siyang yung mga feedback about sa kanya. Yun. So, sa susunod, i-reveal natin kung sino yung doktor natin, kung gusto niya. Yun po. Pero, sa ngayon, hindi ko napapakita kung ano yung aking itsura. At hindi pa naman siya tanggal. So, ilang days lang naman, after ilang days lang, pupunta tayo doon. So, abangan niyo po mga amigo ang big revelation natin sa ating rhinoplasty.